Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-201 na kabanata. Double Trouble. Ang tatlong kasama ni Lucas ay tumingin ng may pag-asam. Tama iyon. Tayong apat ay siguradong mapapaligaya ang babaeng ito, sabi ng isang lalaki. Hindi ko alam kung kaya niya tayong asikasuhin lahat pero nakaka-excite na isipin ito. Si Lindsay ay namula sa kahihiyan. Si Lucas ay tumingin dito at ngumiti. Sino ang papa mo? Ang pangalan niya ay Lindsay, wika ni Alex. Siya ang pangalawang anak ng Marvel family. Namamasyal kami. Ang apat na gangster ay tumawa. Tumingin si Lucas kay Alex. Ang Marvel family ay isa sa pinakamayaman na pamilya sa Washington. Iniisip mo talaga na ang mga taong katulad nila ay pupunta sa ganitong lugar. At kung sakali man, sasama ba siya sa isang talunan na katulad mo? Pero matalino ka tungkol dito. Narinig ko na ang Marvel family ay mayaman talaga. Pero nag-awan mo ng paraan na ipakita na siya, bilang isang tutuong kabilang sa Marvel. Tumingin si Lucas kay Lindsay, humawak sa kanyang baba, at ngumiti. Miss Maganda, malamang na hindi ka isang Marvel pero sigurado ako na mas higit ka pa. Humindat siya sa tatlong kasama na gangster, at lahat sila ay lumapit kay Alex. Ang ibang mga bisita ay naramdaman na parang may away na magaganap. Ang lahat ay lumayo sa barbecue stand. Kung si Alex lang mag-isa, ay aalis lang siya. Pero kasama niya si Lindsay. Dahil natatakot siya na baka matrap at maharas si Lindsay. Iniharang niya ang sarili sa pagitan ng mga lalaki at ni Lindsay. Ang gangster ay sumugod kay Alex na nakataas ang mga kamao. Sinipa ni Alex ang isa dito, at ang dalawa ay nagpunta upang tulungan ito, at bumalik. Tumingin si Lucas sa paligid at kumuha ng bangkong kahoy, at ibinato kay Alex. Humarang si Alex, at tinamaan ito sa balikat, napasigaw siya sa sakit. Okay ka lang ba, wika ni Lindsay. Hindi na mahalaga iyon. Walang oras si Alex upang mag-alala sa kanyang siko. Hinila niya si Lindsay at dinala sa area ng lutuan. Ang tagapagluto ay umalis na pero ang apoy ay nagliliyab pa rin. Ang mga gangster ay nagmadali pumunta kay Alex na may masamang mga ngiti sa mukha. Ang lahat ay umaasa na mahuli siya at bibigyan ng magandang pagkabugbog. Itinapon ni Alex ang plato ng gulay sa apoy, at ang gangster ay tinamaan dahil hindi niya ito inaasahan. Ang sunog na gulay at mantika ay tumalsik sa kanilang mukha. At ito ay napaso, at walang nagawa kundi mag-focus sa pagpupunas. Habang ginagawa, galit na sumigaw sila kay Alex. Papasabugin ko ang iyong ulo, sigaw ng isa. Ang mga mukha nila ay may namamalipat na galit. Ang mga labi nila ay nanginginig, habang nagsasalita. Galit silang tumingin kay Alex at gusto nilang tuklipin ang balat nito. Mga pre, kumuha tayo ng mga kagamitan, upang magkaroon ng patas na laban. Ang apat na lalaki ay nagkaisa, at dumampot ng mga plastik na upuan, panangge sa mga posibleng ibato ni Alex sa kanila. Si Lindsay ay balisang humawak sa braso ni Alex. Huwag kang matakot, nakangiti nitong sabi. Binuksan niya ang barbecue frame, at gumamit ng sandok upang kumuha ng mga bagay mula sa apoy, at ibinato kay Lucas. Tumama ito sa kanyang ulo, at ang kanyang blonde na buhok ay nasunog. Ang tatlo ay tumulong na alisin ang apoy, sa pamamagitan ng pagsampal ng malakas sa ulo ni Lucas. Nang mawala na ang apoy, wala na ring natira na buhok. Hindi na hinintay ni Alex matapos sila. Kumuha muli siya ng baga at ibinato sa natitirang tatlo. Siya ay magaling, at mahusay sa pag-target. Ang mga bagay ay umulan sa tatlong kasama ni Lucas. Tumama ito sa mga puwet, hita at mga paa. Sumigaw sila na parang baboy. Hindi na sila naglakas loob pag gumalaw patungo sa kanya. Iniisip mo bang magaling ka? Alam mo ba kung sino ang madalas namin kasama? Si Derek Jackson, tatawagan ko siya ngayon. Inilabas ni Lucas ang kanyang cellphone, at tinawagan si Derek. Derek, ako ito si Lucas Pierce.
Inatake ako sa baba ng ilog, sige, hihintayin kita dito. Magsasama pa ako ng maraming tao. Di magtatagal darating si Derek dito, mabubugbog ka na, sigaw ni Lucas. Siya at ang ibang gangster ay pumulot uli ng bangko, upang ikulong si Alex at Lindsay, at umupo. Hindi kayo makakatakbo. Kapag dumating na ang mga kasama namin, palulunghurin ko kayo at pasisigawin. Narinig ng mga nanonood na tinawag ni Lucas si Derek. Lahat sila ay mukhang natakot at nabalisa. Si Derek ang pinakamasamang tao dito sa area. Walang lumalaban dito, bulong ng iba. May ibang sumagot. Natatandaan ko ang lalaking iyon, mula noong huli. Si Derek ay binali ang kanyang braso at itinapon siya sa ilog, at ang pulis ay hindi naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Sa palagay ko ang dalawang ito, ay walang pag-asa. Malamang na ang babae ay dadalahin niya sa hotel at ang lalaki, ay babalian niya ng binti. Tatawagan ko na ang papa ko ngayon, wika ni Lindsay, at inilabas ang kanyang cellphone. Nang sandaling iyon, isang binata at dalaga ang naglakad patungo sa crowd. Ito ay si David at Leona. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni David, bakit walang barbecue? Nang marinig ni Lindsay ang boses nito siya ay na-shock, nagtago siya sa likod ni Alex. Hinila ang damit nito at bumulong. Ibigay mo sa akin ang iyong jacket. Si Alex ay nabigla, tinanggal niya ang kanyang coat at ibinigay kay Lindsay, at mabilis na isinuot at pagkatapos ay tumalikod sa kanila. Nakita ni Alex ang bagong dating, at walang nagawa kundi maging masaya na makita si Leona. Tinatanong ni David si Leona kung ano ang gustong kainin, at inisip ni Leona ang lugar. Ito ay napakaswerte na coincidence para kay Alex at Lindsay. Kapag walang barbecue, ibig sabihin wala, umalis ka dito, sigaw ni Lucas kay David. Sa pagtingin mula kay David, ang kanyang bodyguard na si Tom ay gumawa ng aksyon. Hinawakan nito si Lucas sa kwelyo, binuhat ng isang kamay at hinagis sa lapag. Mapait na sumigaw si Lucas na pakiramdam niya ay may ilang nabali na ribs. Huwag mong hawakan ang aming kaibigan. May idea ba kayo kung sino ang binabangga nyo? Mga tauhan kami ni Derek. Ang ibang mga gangster ay tumayo at galit na nagsalita kay Tom. Kilala mo ba kung sino ito? Siya ay si, malapit nang masabi ni Tom ang pagkakakilanlan ni David. Pero pinahinto siya ni David sa pamamagitan ng senyas. Sa nakitang ito, ang gangster ay nagpatuloy sa panunukso kay Tom. Nasa gulo ka na ngayon, wika ng gangster. Humingi ka ng tawad, o magdurusa ka. Ang mga manonood ay tumingin muli sa pagitan ni David at Lucas. Si Alex at Lindsay ay halos malapit na ang katapusan kanina, pero ngayon sila ay may backup na. Biglang wala nang makakaalam kung sino ang mananalo. Tinawag ni Alex si Leona, napansin naman siya nito, pero ayaw niyang kausapin ito. Kilala mo ba ang mga taong ito? Tanong ni David, na obvious na nabigla. Ang lalaki ay isang kumpletong talunan, inisip niya, paano niya nakilala ang taong ito. Siya ay aking schoolmate, sagot ni Leona na may napilitang ngiti. Ganun ba? Si David at Leona ay lumapit kay Alex. Nakita ni Leona ang isang kakaibang figura na nakatayo sa likuran nito, nakasuot ng coat na may hoodie. Bagaman ang tao ay maliwanag na gustong magtago, madaling masasabi ni Leona na ito ay si Lindsay. Si Lindsay ay fiancé ni David, at nandito siya sa barbecue kasama ang ibang lalaki. Ano ang sasabihin ni David kapag nalaman niya ito? Anong problema, wika ni David na nakangiti? Ako at ang kaibigan ko ay kumakain ng barbecue, wika ni Alex. Itinuro ang mga gangster. Ang apat na ito ay lumapit at nanghihingi ng pera, at sinabi nila na bubugbugin nila kami. Ang kaibigan mo, napansin ni David ang kakaibang babae na nakatayo sa likod ni Alex, na may suot ng panlalaki na coat, at tinakpan ang ulo nito. May sakit siya at natatakot na lamigin, yun lang. Si Alex ay nagtataka rin kung bakit iba ang ikinikilos ni Lindsay. Ganun ba? Nagdesisyon si David na hindi mag-alala tungkol dito. Nasaan ang may-ari ng barbecue stand? Lumapit ka at igawa kami. Leona, tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin. Wika ni David na parang walang nangyari. Huwag kang umarte na parang ikaw ang in charge. Kapag dumating na ang boss namin, tingnan natin kung makatawa ka pa, galit na wika ni Lucas. Hindi siya naglakas loob na insultuhin si David, masyado siyang natatakot kay Tom.
Sige, hihintayin ko, wika ni David na nakangiti. Tapos ay tinawag niya muli ang may-ari ng barbecue stand, at siya at si Leona ay nagsimulang mag-order ng pagkain. Sinabi ni David kay Alex na umupo at kumain, pero kinurot siya ni Lindsay sa likod. At si Leona ay nagbigay kay David ng pagtanggi na tingin. Si David at Leona ay umupo sa lamesa at marahan na kumain. Si Alex ay nabigla. Ang lalaking ito ay matapang, sa isip niya. Si Derek Jackson ay darating at mukha siyang walang pakialam. Biglang may huminto na ilang mga itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Mahigit 20 tao ang lumabas. Ang lahat nakasuot ng itim na damit, ang isa sa kanila ay long-haired na binata, na naka-black suit. Ito si Derek. Nang makita ng 4 na gangster na siya ay dumating, tumakbo sila dito na parang tagapagligtas. Derek, sinaktan nila kami, pakiusap, tulungan mo kami. Lahat sila ay nakiusap dito. Nagmura ito, sino ang gumawa sa inyo nito? Tanong ni Derek habang nakatingin kay Lucas. Hindi nyo ba sinabi ang aking pangalan? Sa totoo lang, parang wala silang pakialam kung sino ka, sagot ni Lucas. Kailangan mong ayusin ito at itaas ang iyong pangalan. Kung hindi, ang lahat ay susubukan na bulihin kami. Mukhang sa pagkawala ko sandali, at ang mga taong ito ay nakalimutan na kung sino ako. Pinaingay ni Derek ang kanyang ngipin. Nasaan ang mga ito? Doon, pinaligiran namin sila, at hindi namin sila pinaalis. Ipapakita ko sa iyo, pinangunahan ni Lucas ang daan. Nakita mo. May 2 tao ang nakatayo doon at ang 2 ay kaibigan nila. Napakayabang nila. Umupo lang sila doon at kumain, kahit na sinabi namin na darating ka. Itinuro niya ang likuran ni David at Leona. Hoy, nandito na si Derek Jackson, at kumakain pa rin kayo. Galit na sumigaw si Derek. Marahan na humarap si David, at ngumiti sa kanya. Nang makita ni Derek na ito ay si David, ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang labi ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay natatakot, at nag-aalala. Ang kanyang binti ay nanginginig at halos bumigay na. David, nabubulol nitong sabi. Ika-202 na kabanata. Mga alaala ng high school. Derek, si Lucas kasama ang iba pa. Ano ang nangyayari? Ano ang tungkol sa 2 ito? Bakit hindi natin sila itali at pagulungin, pagkatapos ay itapon sa ilog? Tumigil ka, galit na sigaw ni Derek. Tumingin muli siya kay David. Humihingi ako ng patawad sa mga sinabi ko, isa akong tanga. Ang ikinikilos ni Derek ay nakapagpabigles sa lahat. Lahat sila ay nagtataka kung sino ang binata, na kinatatakutan ni Derek kahit na siya ay may mataas na estado. Di ba sinabi ng tauhan mo na tuturuan mo kami ng leksyon, nakangisi na sabi ni David. Hindi ko magagawang masaling ng aking kamay si David Drake. Kakaibang reply ni Derek. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga alalay. Bakit kayo nakatunganga lang sa pagtingin sa head ng Drake family? Magpakita kayo ng paggalang. Ang lahat ay nabigla at nagsimula magbulungan. Siya ba si David Drake? Baliwala si Derek kung ikukumpara kay David. Sinasabi nila na pagmamay-ari nila ang syudad, sabi ng isa sa mga kasama ni Lucas. Napagtanto ni Alex na ang lalaking ito ay ang head ng pinaka-maimpluwensyang pamilya sa Washington, D.C. Hindi nakapagtataka na siya ay kalmado. Naiintindihan rin niya kung bakit natatakot si Lindsay nang marinig niya ang boses nito. Ang lalaking ito ay ang kanyang fiancé. Binati ng mga alalay ni Derek si David ng sabay-sabay. Si Lucas at ang 3 kasama nito ay nanginginig sa takot. Ang kanilang noo at palad ay pinagpapawisan. Kayong 4 pumunta kayo dito, sinigawan sila ni Derek. Tumingin siya na parang gusto na patayin agad ang mga ito. Nanginginig na sumagot si Lucas. Sobra siyang natatakot na halos hindi na makontrol ang kanyang katawan. Maligamgam na ihi ang umagos sa kanyang hita. Pinagsasampol ito ni Derek sa mukha. Pagkatapos ay naglakad siya sa likuran at sinipa sa likod upang lumuhod. Humingi kayo ng tawad, utos niya. Nagmadali silang iniyuko ang ulo, at nagbow kay David. Mr. Drake, nagkamali kami, pakiusap, patawarin mo kami, wika ni Lucas. May masasabi ka ba sa mga ito, wika ni David kay Alex. Pumunta kayo at humingi rin ng tawad doon sa lalaki, kay Alex, utos ni Derek. Sinipa si Lucas at ang mga kaibigan nito, gumapang sila at humingi ng tawad na paa nito.
Nakagawa kami ng maling bagay kanina, isa itong tanga na pagkakamali, wika ng kaibigan ni Lucas. Hindi ako karapat-dapat na dilaan ng iyong sapatos, wika ni Lucas. Wala akong kwenta kung ikukumpara sa iyo. Kaibigan sa palagay mo ay sapat na iyon, tanong ni David kay Alex na nakangiti. Tumango si Alex, okay na. Pagkatapos maayos. Bumaling si David kay Derek at sinigawan, okay na at umalis na kayo. Nang marinig ni Derek na pinapaalis na sila, ang kanyang puso ay nakahinga ng maluwang. Sige David, huwag kang mag-alala. Tuturuan ko ang mga ito kung saan talaga ang kanilang lugar. Aalis na kami, paalam. Tumango siya kay David at pinangunahan bumalik sa kanilang mga sasakyan. Nagpasalamat si Alex sa mga ito. Okay lang. Dahil ikaw at si Leona ay magkaibigan, hayaan niyo ako maibili kayo ng hapunan, sagot ni David. Hindi, salamat na lang. May gagawin pa kami ngayong gabi. Kaya hindi na kami makakasama sa inyo. Nabigla si Alex dahil hindi nakilala ni David si Lindsay kahit na ito ay sinusubukan magtago. Hindi ito naging curious. Tumango siya kay David at Leona, saka umalis. Nakakita sila ng taxi at sumakay, at tinanggal na ni Lindsay ang coat ni Alex. Mukha itong malungkot. Si David ay maayos, wika ni Alex na nakangiti. Tama, siya ay maayos, wika ni Lindsay na may diwa. Alex, anong klaseng babae ang iyong girlfriend? Siya ay babae mula sa maliit na bayan, pero siya ay napakabuti. Tumingin si Lindsay ng blanko dito. Paminsan-minsan ay iniisip ko ito. Ano kaya ang sitwasyon ko kung hindi ako mula sa Marvel family, at mula sa isang maliit na bayan katulad ni Debbie? Hindi ko na kailangan isipin ang tungkol sa family business. Malaya ako na gustuhin ang kasiyahan ko, pero habang nagsasalita siya ay palungkot siya ng palungkot, ay hindi na siya makapagsalita pa ng iba. Nang tumingin muli siya kay Alex, siya ay umiiyak na. Nang magsalita siya muli, siya ay nagsalita ng mabagal. Kung tatanungin kita, naisipin mo, na si Debbie ay ako, kahit sandali, ano sa palagay mo? Nang sandaling iyon, sa pagtingin sa maselen na mukha nito, hindi kayang tumanggi ni Alex. Sige. Nang sinabi niya ang salitang iyon, ang mga mata ni Lindsay ay napuno ng luha. Ngumiti siya at ihinilig ang sarili sa mga bisig ni Alex. Maraming salamat. Nagustuhan ko ang inyong mga sinabi. Nakasandal siya dito hanggat nasa loob ng taxi. Nang makabalik na sila sa Arlington Heights, nag-atubili siyang bitawan ito, bumaba sa sasakyan, at nagpaalam na may luha sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tumakbo siya sa community gate nang hindi tumingin sa kanyang likuran. Si Alex ay bumalik sa Richmond University na may kakaibang mood. Ang mga tao sa dormitory ay inisip na si Alex ay kakaiba. Balewala ito kung ipapaliwanag niya. Nagpunta siya sa kanyang kama at natulog. Nang sumunod na araw, maaga siyang bumangon, at inilagay ang diary ni Debbie sa kanyang backpack. Dahil sa nakita na kasama ni Alex si Lindsay, nag-alala siya na baka lalong hindi siya magustuhan ni Leona. Gusto ni Alex na makita niya ang kanyang lumang diary. Umaasa siya na malulutas ang hindi nila pagkakaintindihan, at maalala ang lahat ng bagay. Pagkatapos ng klase niya sa umaga, ang kanyang mga classmates na laging nakangisi sa kanya, ay pinalibutan siya at sinusubukan na makipagkaibigan. Alam ni Alex na kaya nila ginagawa ito dahil sa kanyang donasyon sa paaralan. Ngayong inisip nila na siya ay may pera, gusto nilang ipakita na sila ay mabuti. Naglakad siya ng mabilis upang makalayo sa mga ito. At sumuko sila sa kalaunan. Siya ay nasa paghahanap ng isa sa mga klase ni Leona, nang biglang nagring ang kanyang cellphone. Ito ay hindi kilalang numero, pero sinagot pa rin niya ito. Alex, si Miriam ito. Si Alex ay na-surprise at tahimik na tumayo ng ilang segundo. Abala ka ba? Tanong nito. Hindi alam ni Alex ang kanyang sasabihin. Inisip ang mga ginawa ni Miriam sa nakaraan, ito ay nagpapagalit pa rin sa kanya. Alex, I'm sorry, nagkamali ako sa nakaraan. Gusto kong makipag-ayos sa iyo. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Mukha itong sincere. Hindi inaasahan ni Alex na tatawag si Miriam ng katulad nito. Gusto mo ba akong baliwalain? Ang mga ginawa ko sa iyo sa nakaraan, ay nagpapagalit sa iyo, tama ba? I'm sorry, nagsisisi na ako. Pakiusap, bigyan mo ako uli ng chance. Tinulungan kita noong high school.
Nagsalita pa si Miriam ng mga makahulugang mga bagay. Sige, makikipagkita ako sa iyo, wika ni Alex na halos muntik na mawalan ng pag-aalinlangan. Magaling, alam ko na papayag ka. Kumain tayo ng sabay, ililibre kita. Nasa Flowers Garden ako, magkita tayo doon, bye. Pagkatapos noon ay pinutol ni Miriam. Sa pag-iisip na gusto ni Miriam makipagmabutihan sa kanya, si Alex ay naging masaya. Siya ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Alex noong high school. Dahil malapit na rin magtanghalian, nagdesisyon siya pumunta sa Flowers Garden. Nang makarating siya doon, si Miriam ay naghihintay sa kanya sa pinto. Dumating ka na, lumapit siya kay Alex at ngumiti ng malambing. Ang lahat ay medyo kakaiba simula nang huli silang magkita sa Olympic event. Ang kanyang buhok ay nakatali ng ponytail, katulad noong high school, si Alex ay nabigla. Naalala nito ang kanilang masasayang mga oras. Hall monitor, wika ni Alex na nakangiti. Mayroon pa rin konting agam-agam sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang nagtutulak dito. Kahit ano pa ito, siya ay naging banayad, mabuti, at matulungin na si Miriam, katulad ng kanyang kilala noong high school. Siya ang pinakamatulungin at respetadong estudyante bilang tutor, at umaarte bilang isang monitor para sa mga nakababatang estudyante na katulad niya. May dala ka pa rin na backpack, wika ni Miriam. Tutulungan kita, pumasok tayo sa loob. Sa palagay ko, ikaw ay nagugutom. Kinuha niya ang backpack ni Alex, at dinala ito para sa kanya, at pumasok sa restaurant. Umupo sila sa lamesa, at si Miriam ay umorder ng 5 putahe ng ulam para sa kanila. Dahil ang kanilang meeting ay magalang at palakaibigan, naramdaman ni Alex muli na ito ang kanyang tutor noong high school, at siya ay komportable. Hall monitor, paano nagbago ang iyong isip? Tanong niya. Marami akong napanaginipan noong college entrance examination, at ayaw ko sa mga naramdaman ko, paggising ko. Wala ka talagang kinalaman sa lahat. Inisip ko ang lahat ng bagay na nagawa ko sa iyo, nakaramdam ako ng hiya. Alex, I'm really sorry, at marahan siyang yumuko. Kalimutan mo na ito, nakaraan na iyon. Nakalimutan ko na ang mga ito. Ikaw pa rin ang aking monitor. Tumingin si Alex kay Miriam na puno ng simpatsya. Maraming salamat. Mapagbigay ka pa rin, katulad noong high school. Ang kahihiyan sa mata ni Miriam ay nawala. Ngumiti ito sa kanya. Alex, natatandaan mo pa ba noong high school? Paminsan-minsan ay nagkakasakit ako. Kailangan ko ng magmamasahe sa aking kamay sa lahat ng oras. Ang mga tao ay ayaw gawin ito. Ikaw lang ang nag-iisa na hindi nagrereklamo kahit na ang mga kamay mo ay nangangawit na sa pagsusulat. Natatandaan ko, wika ni Alex na nakangiti. Pwede bang imasahe mo ang aking kamay ngayon? Inilapit nito ang kamay kay Alex. Si Alex ay medyo nabigla. Noong high school pa sila, ang pagmasahe sa kamay ni Miriam ay balewala. Pero ngayong isa na siyang magandang babae. Nahihiya na siya gawin ito. Alex, please tulungan mo ako imasahe ng mabilis. Nakita ni Alex ang pananakit sa mukha nito, at hindi na nag-atubili pa. Kinuha niya ang kamay at minasahe ito. Habang ginagawa niya, napansin niya kung gaano kalambot ito. Ang kanyang kutis ay makinis at maganda. Pakiramdam niya ay imamasahe na niya, ang kamay nito magpakailanman, na alam niyang nakakatawa. Siya ay kumalma at nag-focus sa pagmasahe dito ng maayos. Biglang may boses ng lalaki sa kanilang likod. Hoy, ano sa palagay mo ang inyong ginagawa? Ika-203 na kabanata. Ang lahat ay bitag. Si Alex ay napaatros. Sinubukan niyang tumingin sa likod pero hinawakan ni Miriam ang kanyang kamay. Nang tumingin siya dito, nagbigay ito ng kakaibang pagngisi. Biglang may tumama sa kanyang ulo. Pinilit niyang hilin ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Miriam. Lumingon siya, ang lalaking umatake sa kanya ay ang boyfriend nitong si Jake. Si Miriam ay tumayo at tumakbo kay Jake. Honey, maraming salamat at dumating ka dito. Kinuha niya ang aking kamay at sinimulan pisil-pisilin, at sinabi niya na dadalihin niya ako sa hotel. Ito ay nakakabaliw. Hindi, sinabi niya sa akin na imasahe ko ang kanyang kamay, dahil masakit. Nanlamig ang puso ni Alex, nang sa wakas ay lubos na niyang naintindihan kung ano ang ginawa ni Miriam. Gusto mo palang hawakan ang aking nobya.
Lumapit si Jake kay Alex, itinaas ang kamao at isinuntok ito sa ulo ni Alex. Umatras si Alex at hinawakan ang kamay ni Jake, at desperadong magpaliwanag. Makinig ka sa akin, nagsisinungaling siya. Hindi ko sinabi. Hindi na mahalaga ang iyong sasabihin. Papatayin kita, isa lang ang iniisip ni Jake sa kanyang ulo. Bugbugin si Alex. Alam ni Alex na ang pag-aaway nila ay dahil kay Miriam. Ayaw niyang labanan si Jake, kaya sinubukan na lang niya iwasan ang mga suntok nito, kaysa gumanti. Si Jake ay isang katamtamang binata na may kaunting pera. Pero kung ikukumpara sa pakikipaglaban, ito ay mas mababa kay Alex. Sa tuwing sinusuntok nito si Alex ng malakas ay halos ma-out of balance ito. Nang mapagtanto niya na hindi niya kayang tamaan si Alex, si Jake ay bumalik kay Miriam, "Honey, may tatawagan ako. Kapag dumating ang mga kasama ko, mahuhuli ko na siya." Kinuha ni Jake ang kanyang cellphone, at magsisimulang tumawag. Pero sinampal siya ni Miriam sa mukha. Hinawakan niya ito sa kamay, at tumingin ng pagmamaliit. Si Jake ay humawak sa kanyang mukha, at sinabi, "Baby, bitawan mo ako." Pagkatapos ay bumalik si Jake at nag-focus sa kanyang cellphone. Pero bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, sinampal muli siya ni Miriam. "Ikaw hindi mo makaya talunin si Alex na isang maliit na talunan," malamig na wika nito. "Alam mo ba kung bakit kita sinampal? Dahil hindi ka deserve na tawagin akong baby. Simula ngayon ay wala na akong kailangan sa iyo." Si Jake ngayon ay mas lalo pang na-confused. Nilagpasan pa nito ang kanyang galit. "Hinihiwalayan mo na ba ako? Bakit? Bakit, sa lahat na ating paglabas, itinuturing mo ako na isang biro? Alam ko na niloloko mo ako, sa paligid ng aking mga kaklase. Isang hapunan nakita kita na idinidikit ang iyong paa sa isa sa kanila, sa ilalim ng lamesa, sa palagay mo ba hindi ko ito napapansin? Ayoko sa mga manloloko na katulad mo." Inisip ni Jake na si Miriam ay naiinis dahil hindi niya nabugbag si Alex. Ngayon ay napagtanto niya, na alam nito ang lahat ng kanyang nagawa. "Masaya ka na kasama ako kapag ibinibili kita ng mamahaling mga bagay." Ngumisi siya. "Binaliwala mo ito, dahil may nakukuha kang pakinabang. Kasama mo ako halos 1 taon. Nakita ko na kung anong klaseng babae ka. Tumigil ka. Sa palagay mo ay mayroon kang pera. Mayroon ka bang idea kung gaano nakakatawa ang iyong mga sinasabi? Ang pamilya mo ay may maliit na kumpanya. Baliwala ka dito sa syudad. Sinabi mo minsan sa akin na aalagaan mo ako, dapat kang mapahiya," panunumbat ni Miriam. "Tama na. Ititikom ko na ang bibig mo." Si Jake ay galit, at itinaas ang kamay upang sampulin. Pero bago pa niya magawa ito, siya ay nasipa na sa dibdib. Nanikip ang kanyang dibdib at natambo pa atrid sa lamesa at mga bangko. "Isa kang mababang uri, sino nagsabi sa iyo na saktan mo siya?" sabi ng isang boses ng lalaki. Humawak si Jake sa kanyang dibdib at tumingin pataas. Nabigla siya, ang lalaking sumipa sa kanya ay si Daryl Brennan. "Isa lang ako sa kalahating mayaman sa Washington," sa isip ni Jake. Kung ikukumpara kay Daryl, baliwala siya. Lumapit si Daryl kay Miriam at yumakap sa sexy nitong balakang. Pagkatapos ay tumingin kay Alex. "Daryl, naging masaya ka ba sa sarili mo?" Tumingin din ito kay Alex at ngumisi. Si Jake ay napakatanga, hindi man lang niya kayang talunin si Alex. Natumbo lang siya sa kanyang sarili. Ang aso ay lumaban, at ang aso ay katulad ng kanilang sarili, pagtawa niya. Si Daryl ay nakaupo na sa malapit, simula nang dumating si Alex at Miriam sa restaurant. Pinanunood niya ang lahat. Simula ng insidente sa Olympic Sports Center, si Daryl at Miriam ay naging maayos. Ngayong araw pinlano nila na gamitin si Jake upang bugbugin si Alex, pero hindi nila akalain na walang laban si Jake kay Alex. Tingnan natin kung ano ang sitwasyon ng dalawang talunan, matagumpay na wika ni Daryl. Ang isa ay medyo maayos na nakatayo, at ang isa ay nakahiga na parang isang basura. At ang babaeng pinaglalaban na nila ay kasama ko. Nakakalungkot sa inyong dalawa. Karamihan sa mga nanonood ay hindi kilala si Alex at Jake, karamihan sa kanila ay kilala si Daryl, at nagsisimulang purihin ito. Ang dalawang iyan ay walang utak, nakakahiya wika ng isang tao. Ang dalawang lalaki ay naglaban, tapos si Daryl ang nanalo sa babae, sabi pa ng iba.
Hindi nyo makukuha ang babae kung abala kayo sa pag-aaway. Sabi pa muli. Halika na honey. Siguro ay iniisip pa rin ng dalawang ito na makukuha kanila. Ipakita natin sa kanila na ito ay walang saysay. Inimuso ni Daryl ang kanyang labi, at matapat na humalik si Miriam. Gusto ko ito, ang dalawang ito ay hindi makukuha ang gusto kong makuha, wika ni Daryl na may matagumpay na ngiti. Umakbay siya sa baywang nito, at nang ibababa pa niya ang kanyang kamay, pinigilan ito ni Miriam at ngumiti. Daryl, huwag, maraming tao dito. Sige, pumunta na lang tayo sa hotel at magsaya, wika ni Daryl at tumawa. Umalis silang magkasabay sa restaurant. Napansin ni Alex na dala pa rin ni Miriam ang kanyang backpack, tinawag niya ito at nagmamadali. Tumigil ka, ibalik mo ang aking backpack. Naalala ni Miriam na nasa likod pa niya ang backpack ni Alex. Ngumisi siya kay Alex. Isa kang talunan, ano ang meron sa sirang backpack at gusto mo itong bawiin ng masama? Umalis na tayo, Daryl. Hinilan niya si Daryl sa restaurant at sumakay sa sasakyan nito. Si Alex ay nagmadaling lumabas sa pinto, pero mabilis silang nakalayo. Sa pagtingin sa ilaw sa likuran ng sasakyan ni Daryl, ang galit ni Alex ay lumala. Nagalit siya kay Miriam sa plano nito na i-set up siya, at galit din siya sa sarili. Paano siya naniwala sa mga kasinungalingan nito, sa isip niya. Mukhang hindi pa rin natapos ang mga panloloko sa akin ng mga babae. Si Karen, Sarah, at Melissa, bakit hindi ko makalimutan ang mga bagay? Napagtanto niya na ang diary ni Debbie ay napunta sa kamay ni Miriam, at nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Dinala ni Daryl si Miriam sa hotel, at umubos ng ilang oras sa malaking kama sa loob ng kwarto, at nagpakaligaya. Ang WhatsApp ni Daryl ay nag-ring. Ang pangalan ng grupo ay Washington Elite. Isinulat ng group leader. Nakabalik na ako kahapon. Ang leader ng grupo ay si David Drake, ang ulo ng pinakamayaman sa Washington, D.C. Nang magsalita si David, ang tahimik na grupo ay mabilis na naging active. David, nakabalik ka na pala, bakit hindi mo ito sinabi ng advance? Susunduin ka namin. David, na-miss ka namin, sabi pa ng isa. Si David ay magpapakasal na sa pangalawang anak ng Marvel family. Sabi pa, David, nasaan ka ngayon? Bumahan ng mensahe sa WhatsApp group. Ang mga miyembro ng grupo ay tinawag ang kanilang sarili na, the next generation of wealthy Washingtonians. At lahat sila ay mula sa mayayamang pamilya sa syudad. Si David ay nagsulat muli ng mensahe. Iniimbitahan ko kayo ng isang hapunan sa Continental Hotel, mamayang gabi, please pumunta kayo. Si David ay nagpadala ng picture ni Leona, at may kasabay na mensahe. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mas nakakatandang anak ng Marvel? Nagmensahe ang isa. Si Leona ay maganda na parang isang fairy tale. The first beauty of Washington is like a fairy tale, at iba pa. Napaisip si Daryl, bakit nagpadala ng picture si David ni Leona? Nakilala na ba niya ito? Naiisip ni Daryl ang kanilang pinagdaanan. Si David ba ay na-in-love na sa kanya? Sa isip niya. Daryl, ano ang iniisip mo? Tanong ni Miriam habang hinawakan ang braso nito. Hindi ito sumagot. Pagkatapos ay nakita ni Miriam ang backpack ni Alex sa kama, gusto niya itong itapon, pero nang dinampot niya ito. Isang notebook ang nahulog sa lapag. Ano ito? Dinampot niya ang notebook at binuksan. May nakasulat na pangalan sa harapan ng pahina. Debbie Stonehill. Binuksan niya at nalaman na ito ay isang diary. Sigurado siya. Daryl, si Alex ay nang-agaw ng diary ng ibang tao. Ibigay mo sa akin, narinig ni Daryl na binanggit ni Miriam ang pangalan Debbie. Naalala niya na tinatawag ni Alex na Debbie si Leona, kaya naging interesado siya. Pagkatapos kuhain ang diary, tumingin siya sa pahina. Nang buksan pa niya ang ilang pahina. Daryl, may nakita ka bang interesting? Tanong ni Miriam. Wala, sa palagay ko ay magiging masaya si David na makita ang notebook na ito. Di ba si David ang pinakamayaman na binata sa syudad? Tanong ni Miriam. Bakit siya magiging masaya sa pagbasa ng isang diary? Nang 8 na ng gabi sa room ng Continental Hotel. Ang mga binatang miyembro ng pinakamayayaman sa Washington, D.C., ay nagtipon, kasama si Daryl at Colin. Sa pinakagitna, si David ay nakaupo. Isang binata ang tumayo na may baso ng alak, at gumawa ng proklamasyon.
Nandito tayo upang ipagdiwang ang pagbabalik ni David sa United States. Ang lahat ay tumayo at itinaas ang kanilang mga baso kay David. Si David ay naglagay ng alak sa kanyang baso, pero hindi siya tumayo. Itinaas lang niya ang baso at sinabi, "Maraming salamat. Ako muna ang mauuna," at pagkatapos ay marahan na uminom. Ang iba ay uminom, pagkatapos ay umupo. Ngayon sabihin natin kung sino ang nakakaalam sa babaeng si Leona, tanong ni David at tumingin sa paligid ng room. Ang lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Walang nakakaalam kung bakit biglang itinanong ni David ang ganoon. Si Jason Morley ay tumingin at nagsalita. "David, wala kaming nakikita na ganito sa nakaraan. Hindi namin siya napapansin sa mga nakaraang buwan. Ang Marvel family ay laging pinanatili ang low profile. Pero dahil si Leona ay maganda, nakaka-attract ito ng atensyon. Ang pamilya ay hindi siya may tatago, kaya nag-announce sila sa publiko na si Leona ay anak ni Charles Marvel. Ngayon ay naghahanap sila ng mapapang asawa nito." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.